Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa pala ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na tao with evidence. Happy Father's Day sa lahat ng ama. Happy Father's Day din sa akin. Ay! O eto na. Umiyak daw? Parang munti kang mag-walk out daw di umano, sabi ng mga chismusang palaka. Itong si Jinky Luistro sa pre-trial dahil sobrang napahiya kay Attorney Sheila Sison. Kaya nag-take over daw si Lorna Capunan, Attorney Lorna Capunan, kasi hindi niya kaya na mapahiya sa harap ni Attorney Sheila Sison. Ito si Jinky parang sinabuyan ng malamig na tubig. Munti ka na ito nag-walk out at paiyak na daw kabibig. Kasi kaya nga nakita ng mga netizen ng pagkatapos na kailang pre-trial, nung natanong si Atonelo na Kapunan, niregla daw siya that day. It's because hindi niya makontrol ang kanyang disappointments, posible kabibig. Dahil talaga, hindi na preparado ang prosecutors. Parang sumugal lang sila, parang pumunta lang sila sa laban na walang kabala-bala. Struggling pa, sabi ng mga scooper, at talagang hindi prepared. Akala natin prepared sila. Nagkaroon nga sila ng Justice Committee hearing. At kitang-kita na ng mga tao na hindi talaga sila prepared. Yung mga witnesses nila, si Madriaga, prepared ba yun? Di ba kabibig? Kaya, ngayon, nasasabi ang mga tao na, ay nako, hindi nyo kaya sa Attorney Sheila Sison. Knowing, alam ni Attorney Sheila Sison kung ano ang pinasok nilang giyera. At noon pa lang, di ba sabi ni BP Sara, noong nagsabi si Franz Castro na ipapa-impeach siya, that time, alam na kung ano ang gagawin ni BP Sara. Naghanda na siya, nanghanap na siya ng mga the best lawyer na pwede siyang i-depensa. At ngayon, nagsimula na nga ang bloodbath. Wow! Pero itong si Jinky Luistro at si Redon, after ng pre-trial noong nakarang linggo, naku, nagpa-interview. Sabi ni Redon na, it's not true. Walang kinain ng buhay. Hala. Bakit in denial pa rin kayo? O ito kabibig ha. Ito si Jinky Luistro na interview kanina. Interview ha. Got it. Okay. So you were saying in the beginning, I wanted to circle back to that. Sabi niyo po na hindi din pinakita po ito sa media at ginawang live or accessible dahil nga po boring. Pero yung balita po namin, Kong Jinky, nagkaroon po ng tension. Can you tell us more about that? Siguro naman it is better described by disagreement rather than tension, no? Got it. Okay. So you Disagreement rather than tension. Ma'am Riz, Alam po ninyo, interview. doon po ako mula nung umpisa hanggang sa pinakadulo po ng alas 5 ng hapon. Wala pong nangyaring pag-outshine, pag-outgun at Pero bakit si Attorney Capunan parang yata niregla that day kung walang outshine? kain ng buhay, no? Kay Congresswoman Luistro, parang hindi yung mangyayari yun. Kaya ang tanong ho namin doon sa nagpakalat ho na nga ganun pong kwento, saan planetang nangyari? Yan pong bagay na yan. At wala pong kinain ng buhay. Ang meron alam ko, may kumain ng lumpia. Kasi masarap po yung inahing pagkain ng Senate Impeachment Court, no? Doon po sa dalawang panig. So, very accurate naman po yung inihayag din po ng prosecution at ng defense panel po nung pong nagdaan, no? Kung saan meron pong ilang mga pinag-usapan pero wala pong naging mahigpit na pagtatalo sa pagitan po ng dalawang panig. Talaga? Pero wala daw pagigit na. Ito ang komento, bakit walang naniwala kay Koke? Kung si Pinocchio mahaba yung ilong habang sisinungaling, ito naman, baka lumalaki yung ilong. Dapat naka-live kasi kayo para di pagtawanan. Ito pa, nasisinungaling, hindi humahaba kundi bumibilog ang lalo. Bossing, nasa travel ka pa ngayon. Bakit sa'yo galing Koke? Dapat si Luis dahil kay speaker. Ang magsabi niyan, lol.
Planetang Koki at Akong, dapat naka-live streaming kayo. Isa din to sa mga mababait na kasama sa listahan. Live nyo kasi para magkaalaman. Huwag matakot. Alam naman namin ang totoo. Kaya pala nagka-period bigla yung minopost na attorney. Posible yun. Lalo ka na, bobo ka naman. Magko-comment sana ako. Ito pa. Ito sayang ng butas ng ilong natin, isipin na naka-jacket sa panangkoki ang komento ng ating mga netizen, mga kabibig. Nako, para yata ang mga netizen hindi aniwala kay tawag dito, kay Koki. Ay, nako. Ano ba talaga? Ay, parang iba. Sabi nga ni Paulo Ortega na magaling at malakas ang depensa. Inamin ni Paulo Ortega, kabibig, na magaling at malakas ang depensa, mga kabibig. Kaya maghanda-handa talaga sila. Aminado si House Deputy Speaker na si La Union Representative Paulo Ortega na malakas at magaling ang defense team ni Vice President Sara Duterte. Kaya naman pinaghahandaan na ng prosecution team ang lahat ng estratehiya sa impeachment trial proper. Pero itong si Kulot na speaker, bilang spokesperson ng prosecution, ito ang sabi niya. Rinig ko, nagtataka kung bakit hindi inilahan ng depensa ang kailang maging depensa. Ang boba. Para sana naabisuhan sila kung ano yung magiging depensa. Hala ka! Hala, bakit sabi ni bakit nila hindi present ito doon sa pre-trial conference at nilakip sa pre-trial brief? Yun na yung oportunidad at yun kung yung hiling na dito niyo na ilatag para maabisuhan kami kung ano yung depensa at ano yung argumento. Dahil kung gano'n maging scripted na, mahilig talaga kayo sa scripted ayoy. Hindi gano'n. Ano ba to si Ko? Ano nangyari kay Ko? Are you okay Ko? Kokak? Ano ba? Hindi na depensa yan pagsasabi mo. The best defense is to surprise the enemy. Element of surprise is the best defense to caught the enemies unaware. It's like you're telling your opponent to give us your playbook, what boba lang. Di ba expert kayo sa ganyang guerrilla surprise attack tsaka ambush? Para ganun lang din yun. Burden of proof is a legal or logical obligation requiring the party making a claim or allegation to present sufficient evidence to support their assertion. The party who initiates the claim or accusation generally carries their responsibility. Parang chess lang yan. Wrong move, checkmate. Ito mo naman si, Renico. Alam mo ba ang salitang diskarte? Bakit nila gagawin yun? Ano kayo siniswerte? Second Claire Castro naman to, nakakabahala. Dumadami na sila. What a nice move. So you want to know your opponent's defense. For me, I think it's better to keep what's your next move and keep them guessing. Merap naman kung sasabihin ko kung ano ang hawak ko na card, di ba? Not divulging the defense team, how will defend VP Sara is part of your defense strategy. Like a soldier in a jungle, he will not tell his enemies where he's hiding. Common sense, just my 2 cents. O, di ba? Tingnan mo ko, nahubaran ka tuloy kung anong klaseng utak meron ka. Alarkin ng spokesperson nilang prosecution. Oy, natatawa talaga. Ano nangyari sa kanila? Oy, di ba? Wala na bang ibang spokesperson dyan? Nasaan na ba yung tawag ito, si Abante, yung spokesperson noon? In fairness, magaling pa rin yun, di ba? Ay, nako, ito kabibig ha. Manood tayo dito kabibig sa issue na binalita nila ito sa Billionaire News Channel, itong kinain ng buhay. Grabe talaga yung term, no? Ito. Tila naungusan umano ng abogado ni VP Sara, si House Lead Prosecutor Jervin Luistro sa unang closed-door pre-trial conference. Dahil dito, ayon sa informant ng Billionaire News Channel, umiinit ang ulo ng isang private prosecutor. Wow. Narito ang exclusive Agenda Weekend Report ni Hannity.
Ayon sa Tila bilyonaryo. kinain ng buhay ng lead legal counsel ni VP Sara na si Attorney Sheila Sison, ang House Lead Prosecutor na si Representative Jervy Luistro, ganyan kung ilarawan ng informant ng Oh. Bilyonaryo News Channel ang day 1 ng closed-door pretrial conference para sa impeachment case ng bise. Nang ibabaw daw kasi ang defense team sa mga talakayan doon. Unprepared umano para sa informant ang House Prosecution sa naging arguments ng defense team ng bise na kalaunay naging dahilan daw para mas maging aktibo si Private Prosecutor Lorna Kapunan sa diskusyon. Period ba yung mainit ang utak? Una nang iniulat ng BNC na tila nagkatensyon sa naging PTC, dahilan para panandali ang ayusin umano ni Senate Secretary at Clerk of Court Tapos Renato sabi niya, Bantug ang daloy ng proceedings. Okay, wala Si Sison ay partner sa Fortune, Narvasa and Salazar Law Firm na ayon sa BNC informant ay tanging nag-participate sa bahagi ng legal team ng bise pagdating sa talakayan. Sa on-point ng BNC, tila dinownplay naman ni Luistro ang umano'y tensyon sa pre-trial. It was between you and Attorney Sheila ho ba? No, not necessarily, no. I Napahiya would na si charge Kaday. the exchange of arguments as merely maintaining our respective positions, mine for the prosecution and hers for the defense, no? But I do not describe it as tension. It is merely disagreement and opposite position and keeping our respective grounds. Ako in the prosecution at siya doon sa defense. Nahiya na ka. Una na rin nilinaw ni Attorney Michael Powa na normal lang naman daw ang hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang kampo. It's normal in any pre-trial, even in the, hindi lang sa impeachment, pero sa mga regular ng mga kaso ay normal lang yung mga ganung bagay. Wala namang personalan yan, trabaho lang. Correct. Ganito rin ang pagtingin ni Clerk of Court Bantug nang tanungin tungkol sa tensyon. Hindi natapos ang PTC nitong Webes at kailangan pang magmarka ng ebidensya dahil sa dami raw ng mga dokumentong ito. Ayon kay Luistro, partikular dyan ang sa issue sa confidential funds at unexplained wealth na paratang laban sa bise. Babalik sa Lunes, June 22 ang defense at prosecution sa Senado bilang pagpapatuloy ng pre-trial conference. Ang PTC ay para sa pagpapasimple ng mga issue, pagmamarka ng mga ebidensya, stipulation of facts at iba pa. Nagsumite na rin ng listahan ng witnesses sa impeachment court. Bawal ang surprise witnesses under the rules. Kaya't una nang nagsumite ang prosecution ng about 57 names para walang maging hamon sa trial. Hindi pa tukoy sa ngayon kung susulpot si VP Sara sa Here you go, big. Ito kasi si Attorney Sheila. Ang galing kasi ni Attorney Sheila. Pakinggan si Attorney Sheila. However, with due respect, the Constitution vests the authority and power to conduct trial solely in the Senate. And this is clear and explicit in Section 3, Paragraph 6, Article 11 of the 1987 Constitution, Galing kasi niya. which, as you know, states that it is the Senate that shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment. The Constitution is thus clear. It is only the Senate that conduct trial in all cases of impeachment. Galing pala to. Ito pa. The Constitution is thus clear. It is only the Senate that conduct trial in all cases of Magaling pala impeachment. to. And while Section 3, Paragraph 2, Kaya nagkalit sila Article sila 11 Luis. allows the committee to conduct a hearing for the purpose of submitting its report to the House of Representatives within 16 session days from referral. The same does not give the committee any power or jurisdiction to conduct any form of trial, whether mini or full-blown, much less receive and try any evidence. That impeachment rules must be compliant with the Constitution is made clear in Francisco versus House of Representatives, wherein the Supreme Court declared Section 16 and 17 of Rule 5 of the Rules of Impeachment Proceedings adopted by the 10-12 Congress unconstitutional. And in doing so, the Supreme Court reminded it is basic
that all rules must not contravene the Constitution, which is the fundamental law. In light of these, while the invitation for the respondent and counsel to participate in the committee's mini trial is well noted, we cannot, however, do so at this point on the ground that the committee and or the House of Representatives, as well as any of its members, lack jurisdiction to conduct any form of trial or exercise any of its incidents. Magaling pala to. Absent such jurisdiction, any attempt to proceed in the nature of any form of trial or to invoke powers ancillary to it is unconstitutional. Oh. Galing pala. Hala, eto. Kaya napaamin si Ortega na magaling talaga ang defense team ni VP Sara. Sabi ni Ortega, ito. May mga bagay po na hindi ko pwedeng i-discuss. Pero I'm sure during the preparation, naghahanda na rin po kasi matagal na rin po naghahanda ang prosecution. Siyempre, kailangan nila maghanda dahil magaling din po, saka malakas ang defense. See? Inamin nila. Hindi po ako magtataka kung meron man po without giving or kasi hindi na po dapat masyado dinidiscuss yung mga preparations po. Pero sa akin po, sa tingin ko, meron po may mga strategy po na involved dyan. So, kabilang po yun sa part ng strategy. Di ba? Magaling pala ang defense team ni VP Sara. Bravo! So, yun lang po kabibig ang ating Deslebak-Lebak for today. Ano ang iyong reaction? Munti kang mag-walk out? Totoo kaya to kabibig? Napaiyak daw si Jinky. Wala. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.